So, ayan. Next example, so try naman natin to. Meron tayong given dx over x squared multiplied by 9 plus 4x squared raised to 3 over 2. So, ayan. Rewrite ko lang. So, meron tayong given na so, ang given natin is integration ng dx over x squared multiplied by quantity 9 plus 4x squared raised to 3 over 2. So, ayan. So, baka kasi malito yung iba na baka wala naman silang nakikitang square root dito pero nung sinabi ko kanina, nasa ganito dapat yung format. Pero kung titignan nyo, meron naman tayong nakalagay agad dyan na raised to 3 over 2. Eh, yung over 2 natin, ito, kung i-rewrite natin to, yung part na to, yung 9 plus 4x squared raised to 3 over 2, pwede natin isulat yan as yung over 2, di ba? Square root lang yan. Ibig sabihin, ang nangyari lang, raised to 3 lang yung buo. So, pwedeng nasa loob yung square root or yung exponent or pwede rin nasa labas. So, equal lang to sa 9 plus 4x squared raised to 3. So, kasi kung isusulat natin to, yung nasa loob, 9 plus 4x squared raised to 1 half lang naman yan. Tapos, i-raise natin sa 3. Eh di 3 over 2 pa din. So, kung ganyan yung format natin, nasa square root of 9 plus 4x squared siya, ang gagamitin niya natin is, since plus sila parehas, so ang gagamitin natin is x is equal to a tangent beta. Pero remember, sabi ko nga kanina, hindi naman basta-basta x yung sinasubstitute. So, kasi ang format niyan natin is, ganito yung itsura niya. Square root of 9 plus 4x squared. Hindi x yung isa-substitute natin. Kasi, kailangan natin kunin yung square root mismo nito. So, bale, kung susundan natin yung equation, yung x natin, yung titignan natin dito, yun yung saan equivalent nun? Based dun sa given. 4x squared yan. Kailangan lang natin kunin yung square root, so equivalent yan sa 2x. So, ang ililet niya nating value is 2x is equal to a tangent theta kasi plus sila parehas or positive silang parehas. So, magiging tong ano ba yung a natin based on sa given? Equivalent to 3 tangent theta. So, next step, kailangan lang natin kunin yung dx. So, magiging lang tong 2dx is equal to 3 multiplied by derivative ng tangent is secant squared theta d theta. Pero ang kailangan lang natin is dx. So, divide lang natin both sides by 2. Ang dx yun natin is just equivalent sa 3 over 2 secant squared theta d theta. So, ayan, nakapag-substitute na tayo. Or, maganda pala, i-ano na natin agad to. I-separate na natin yung x para ma-substitute natin siya dito. Total naman, kailangan din naman natin yung dx. So, magiging lang tong x is equivalent sa, divide lang natin both sides by 2, 3 over 2 tangent theta. So, dito na lang nun kayo mag-derive, which is same lang naman siya dito. So, dx is equal to 3 over 2 multiplied by derivative ng tangent is secant squared theta d theta. So, ayan, nakapag-let na tayo, ang gagawin niya natin, ibabalik na lang natin sila or isa-substitute na natin sila dun sa given. So, start tayo sa taas. Meron tayong dx dyan, papalitan na natin yan ng 3 over 2 secant squared theta d theta. So, sa baba naman, meron tayong x squared. So, x squared. Eh, ano ba yung value ng x? Ano ba yung value ng x natin based dun sa mga sinubstitute natin? Ito na siya. 3 over 2 tangent theta. So, na naka-squared. So, ang sa substitute niya natin is 3 over 2
tangent theta squared. So, paano naman yun yung sa last? So, meron tayong quantity 9 plus 4x squared raised to 3 over 2. So, ganito na lang yun yung gagawin natin dito. Raised to 3 over 2. So, meron tayong ilabas ko na agad muna yung raised to 3. So, kasi pwede naman natin siyang isulat ng ganyan. Tapos, 9 plus 4x squared. So, yung 4x squared natin, saan ba equivalent yan? Yung 4x squared, saan siya equivalent? Yung 4x squared. So, di ba, galing lang din naman natin yung equation na to, 2x is equal to 3 tangent theta, dun sa square root ng mga to. So, ibig sabihin, pwede din natin makuha yung value ng 4x squared dyan. Ang gagawin natin, so squared lang natin both sides, ano na yung makukuha? 9 tangent squared theta. 4x squared is equal to 9 tangent squared theta. So, yan na yun yung sa substitute natin. So, 9 tangent squared theta. So, simplify na muna natin to, no? Huwag ko munang i-rewrite. So, mahaba ka sa pag nagre-rewrite. So, simplify muna natin to. Yung nasa loob lang. So, pwede nating ilabas yung 9. Multiply niyan, 1 plus tangent squared theta. Pero, saan ba equal yung 1 plus tangent squared theta? Second squared theta. Sa second squared theta. So, ibig sabihin, yung nasa loob ng square root na to is just equivalent sa 3 second theta na lang. So, kapag sa substitute na yan natin, so meron tayong 3 over 2 second squared theta d theta all over, meron tayo dito 9 over 4. Apply lang natin yung pagkakasquare niya. So, multiplied by tangent squared theta multiplied by 3 second theta na ano yung kulang? Yung raised to 3. So, ayan, kailangan na lang natin siyang i-simplify niyan. So, meron tayong 3 over 2 over 3 over 2 over 9 over 4. Okay, ayusin po ko muna pala. Meron tayong 3 over 2 second squared theta. Nasa sa inyo naman kung paano nyo siya i-simplify or yung iba, baka diretsong calculate na lang, okay lang din naman. So, 3 over 2 second squared theta d theta all over, meron tayong 9 over 4 tangent squared theta multiplied by 27 second cube theta. So, i-simplify na natin yung mga pwedeng ma-simplify. So, meron tayong 3 over 2 and 9 over 4. So, pwede na nating i-cancel yan. Ang mangyayari dito, babalik lang siya sa 3 over 2. Kasi total naman, 3 over 2 squared lang din naman yun kanina. So, parang 3 over 2 over 3 over 2 squared. So, meron pa tayong 3 over 2 sa kabila or dun sa baba. Ano pa yung pwede nating matanggal or ma-simplify? Meron pa. Based dun sa itsura nito. Ano pa yung pwede natin ma-simplify dyan? Yung 27, sir. Yung 27, pwede naman kasi nating i-multiply sa 3 over 2. Aside doon, ano pa yung pwede nating magawa? Meron tayong maka-cancel. Ano yung maka-cancel natin? Yung second squared. Kasi kung titignan nyo, meron tayong second squared sa taas, sa numerator. Meron tayong second cube sa denominator. So, ang mangyayari niyan, magiging lang tong cancel na natin to, matatanggal yung dalawa. So, second na lang yung matitira sa baba. So, rewrite ko lang muna. Ang natira na yan dito is d theta na lang over 3 over 2 times 27. Equivalent lang yan sa 81 over 2 tangent squared theta second theta. So, yung 81 over 2, since nasa denominator, pwede nating i-reciprocal.
So, ayusin ko lang muna siya dito. Pwede na natin siyang ilabas kaagad. So, equal lang yan sa 2 over 81 integration ng d theta over tangent squared theta secant theta. So, next, paano natin ma-integrate yan? Ano yung pwede natin gawin? Let you. Ano yung ililet natin? Ano yung pwede natin, sa tingin yung pwede natin gawin dyan? Pwede po bang gawa ng transformation dyan, sir? Transformation, nasa taas sila. Pero problema natin dyan, nasa denominator. Ano yung pwede natin gawin? Pagdating sa trigo, di ba, lagi ko naman sinasabi, pag nauubusan na kayo ng option, ano yung pwedeng laging gawin? Kung wala na kayong maisip na mga identities or ano pang pwedeng ma-simplify, ano yung laging ginagawa na lang? Tinatry na kasi wala tayong magagawa dyan. Over tangent squared secant theta. Pero pwede natin silang gawing Sine and cosine. sine and cosine. So, pwede natin silang i-convert in terms of sine and cosine. So, magiging lang itong 2 over 81 integration of d theta all over yung tangent squared, equivalent yan sa sine squared over cosine squared. Yung secant naman, equivalent yan sa 1 over cosine theta. So, kapag sinimplify natin to, meron tayong 2 over 81, integration of, ano na yung matitira? Direction nyo na. Reciprocal nyo na agad para masimplify na natin. Ano yung next step? Kasi, di ba, magiging na lang ano to, d theta over sine squared theta over cosine cube. So, ano yung susulat niya natin dito? Nasa denominator to. Okay, pakita na natin. Baka, ayan, d theta over sine squared theta all over cosine cube. So, para ma-simplify, reciprocal na natin to. Yung nasa baba. Yes, sir. So, magiging lang tong 2 over 81. Reciprocal muna. So, magiging siyang cosine cube d theta over sine squared theta. So, next. Ano yung pwede natin gawin para ma-integrate? Let you. Ay. Cotangent squared. Pwede. So, kung ano, cotangent squared multiplied by cosecant. Pwede naman dito, gawin siyang dito sa part na to, d theta over tangent squared secant theta. Pwede niyo siyang gawing cotangent squared. Hindi din pala siya possible kasi magiging tong cotangent squared multiplied by cosine. Wala naman kayo masisimplify kapag ganun. So, dito, ang pwede natin gawin is, hiwalayin natin yung isang cosine. So, kapag hiniwalay natin yung isang cosine, so 2 over 81. So, meron tayong 2 over 81 integration ng cosine squared, or hiwalayin natin yung isang cosine. Ano yung matitira? Cosine squared pa. So, diretso ko na. Yung cosine squared, pwede natin siyang gawing 1 minus sine squared theta. So, d theta. And then,
Next, ano pa yung pwede niyang gawin? Let user. Pwede tayong, hindi, meron pa pala to, over sine squared. So, pwede natin yung paghiwalay or distribute muna natin yung yung cosine. So, mangyayari dyan, magiging tong 2 over 81. Integration ng cosine theta, distribute ko na, cosine theta over sine squared theta. Minus cosine theta, sine squared theta over sine squared theta. So, ayan. Yung ginawa ko is, dinistribute ko muna to, yung nasa taas. Meron tayong cosine minus cosine sine squared. Then, hiniwalay na natin sila ng diretso. So, dito walang problema kasi magka-cancel yung sine squared saka isang sine squared. So, ang matitira dyan, negative cosine na lang. Yung sa kabila, paano natin ma-integrate yan? Cosine over sine squared. So, yung cosine over sine squared, ang pwede namang gawin, so 81, so pwede natin paghiwalay. So, meron siyang cosine over sine multiplied by 1 over sine theta. So, same lang naman. Wala man tayong binabago dun sa value, naghiwalay lang tayo ng isang sine theta sa baba. Kung sisimplify nyo, naka-squared pa din naman yan. So, d theta. So, pero saan ba equal to? Saan equal yung cosine over sine? Cotangent. Multiplied by 1 over sine. Saan equal yan? Second. Ay. Cosecant. Cosecant. Minus cosine theta d theta. So, kung babalikan nyo yung mga formulas natin for direct integration, meron yung mga yan. Cotangent theta, cosecant theta. Ano yung integration yan? Merong diretso yan. Ano yung integration? Kahit Cosecant. negative cosecant. So, Ay, ba pala. yung integration niyan is negative cosecant theta minus, ano yung dito? Minus sine theta. So, plus c. So, ayan. Ibig sabihin, yan na yung integration natin. So, 2 over 81, or pwede distribute ko na yung, okay, wag muna. 2 over 81 multiplied by negative cosecant theta minus sine theta plus c. So, ayan yung integration pa lang. So, hindi pa tayo tapos kasi kailangan natin yan makuha yung value ng cosecant theta at saka sine theta. Which is, again, so, gagawa ulit tayo ng triangle. So, di ba meron tayong nakuha 2x, yung sinubstitute natin kanina is, re-write ko na lang malapit dito. Ayan. Meron tayong sinubstitute na 2x is equal to 3 tangent theta. So, ibig sabihin, ang tangent theta natin is equivalent sa 2x over 3. Sa, ano ba yung tangent theta pagdating sa triangle? Ano yung tangent theta? Ano yung tangent theta natin pagdating sa triangle? Opposite over adjacent, sir. Opposite over adjacent. So, katawa lang. So, opposite over adjacent. So, ibig sabihin, yung 2x natin, yan yung opposite. So, meron tayong 2x dyan. And ang adjacent side natin is 3. So, ibig sabihin, ang hypotenuse, ano yung value ng hypotenuse niyan? Square root of Pythagorean lang. Ano yung value ng hypotenuse? Kasi ito yung longer side. 3 squared. 3 squared plus 2x squared.
3 squared plus quantity 2x squared. So, equivalent lang siya sa 9 plus 4x squared. So, or 4x squared plus 9, same lang naman. So, inuna ko lang yung 9 para same lang siya dun sa kanina. Dun sa given. Ayan, 9 plus 4x squared. So, ayan, meron na tayong kompletong sides. So, yung sin theta, wala na tayong problema dyan. Unahin muna natin. Ano yung value ng sin theta niyan? Based dun sa figure, ano yung sin theta natin? 2x over 9 plus 4x squared. 2x over square root of 9 plus 4x squared. How about yung cosecant? 3. Ay, Cosecant, Ano yung value ng cosecant? square root of 9 plus 4x squared over 3. Ay, Square root of 9 plus 4x squared over 2x. 2x. Diba ang Sin cosecant, reciprocal lang siya ng sin. So, reciprocal nyo lang to. Baligtad nyo lang. So, ayun na yung value nyo. So, pwede na natin i-substitute yan. Meron tayong magiging 2 over 81. So, multiplied by negative square root of 9 plus 4x squared over 2 minus sin theta. 2x over square root of 9 plus 4x squared plus c. So, ayan. Simplify muna natin. So, yung iba, baka makuha yung sagot, tapos pagdating sa pag-simplify, hindi na alam yung gagawin. So, simplify na muna natin to. Yung nasa loob muna, ano yung gagawin natin para ma-simplify yung nasa loob? Addition lang yan. Addition of dissimilar fraction. So, kapag dissimilar, ano yung ginagawa? Pagko-combine lang natin to. Kunin lang natin yung LCD. Which is, ito lang naman, yung diretsong product nila, 2 square root of 9 plus 4x squared. So, lagi naman sinasabi kapag yung kapag nag-a-add kayo ng dissimilar fraction and yung LCD nyo is diretsong product, ang ginagawa lang sa numerator is cross-multiply na lang. So, ano yung matitira nyan dito sa first part? So, kung titignan nyo yan, negative square root of 9 plus 4x squared times square root of 9 plus 4x squared. Ano na lang matitira? Parehas lang yan. Parehas yung given. Ibig sabihin, 9 pag plus 4x squared. pinag-multiply nyo yung dalawa, magka-cancel out lang naman. Kasi parang, naka-square lang to. So, pero wag niyong kakalimutang i-distribute yung negative sign. So, kasi, magiging parang ganito yan Negative square root of 9 plus 4x squared na naka-squared. Parang ganito lang yan. So, magiging tong negative 9 plus 4x squared. So, magka-cancel lang yung pagkaka-squared. So, ang matitira niya natin dapat dito is negative 9 minus 4x squared. Then, minus 4x plus c. So, yung simplify na lang yan natin for our final answer. So, pwede nating teka lang. 2x pala to. 2x to. Yung sa cosecant. Over 2x. So, meron tayong 2x dito. So, magiging tong 4x squared. Ito, namali ko lang yung x dyan. So, simplify lang muna natin. Itong 2 over 2, pwede nating i-cancel. So, meron tayong 1 over 81 sa labas. Sa loob, pwede natin pag-combine yung dalawa. So, meron tayong negative 9 minus 8x squared over x square root of 9 plus 4x squared plus c. Or, pinaka-final answer nyo natin is ganito lang. Negative 9 minus 8x squared
all over 81x square root of 9 plus 4x squared plus c. So, ayan. Stuya kayo. Negative. Ito. Nilabas na lang yung negative, yung buong negative dito. So, ayun. Pwede kasi na i-factor out yung buong negative sign dyan. Para mag-positive lang yung nasa loob. So, pero pwede na yan. So, ayun yung final answer natin. Kung papansinin nyo, pagdating sa trigosub, laging yung original given, kung wari dito, yung square root of 9 plus 4x squared, yung pinagsasub natin, makikita nyo lagi sa final answer. Kung wari ito, nandyan ulit siya, square root of 9 plus 4x squared. Kahit yung kanina, meron tayong, yung given natin, square root of 25 minus x squared. Pagdating sa answer natin, nandun ulit siya. Square root of 25 minus x squared. So, ayan. Kaya medyo mahirap yung given na to eh. Or, depende. Feel ko madami lang mamamali dyan sa algebra part. And, eto din. Kailangan nyo kasing i-recall din talaga yung mga integration ng trigo function. So, ayun. Lalo na gagamitin nyo din naman yung mga yon pagdating sa definite integrals. So, kailangan talaga ma-review. Lahat ng integration formulas. So, for trigo sub, obviously, kailangan ng trigo. Pero pagdating nyo sa definite, kailangan lahat. Alam nyo pa. Lahat ng integration na na-lesson natin. So, ayan, may question ba dito sa given na to? Itong final answer ba, sir? Hindi kailangan i-x square root pa ita. Itong mga square root. Nano ulit? Doon sa, ano sir, final answer, hindi na ba kailangan i-square root pa yun, yung square root of 9 plus 4x squared? Hindi naman ma-simplify yan kasi meron ka pang plus sa gitna. Sige, So, sige. kasi non-factorable naman yun. Sige po sir, thank you. Meron pa bang tanong dito? Pa-stop na pa.